Alright guys, hello, mic check, mic check. Mic check, mic check, mic check, mic check. Alright. So, actually hindi ko alam kung ano yung content ko ngayon. But anyway, work na naman muna. And habang nag-work ito, nagkukwentuhan tayo. Naikwento lang ako last night, experience ko with my friend. Kasi ilang days na siya hindi nakapag-work ngayon. So, nakapag-decide ako na tawagan siya last night. And tanungin siya kung anong nangyari, bakit di siya nakapasok sa work. But, fortunately, may mga problema pala sa kanyang buhay. And one of those problems, hindi ko na lang i-mention yung name niya para may tago natin, is yung kanyang asawa. Yung babae mismo, yung kanyang asawa. So, I'm making this video for a journal entry. So, hindi ko na banggitin since it is sensitive matter. So, ano lang, gusto ko lang ikwento just in case kung makarelate yung mga iba. Anyway, so to continue the story, usap kami, tapos sabi ko sa kanya, ano bang nangyari at ba't hindi ka nakapasok? Kwento siya sa akin, parang nainis siya. Inaabangan niya nga yung lalaki. Gusto niyang, siguro, gusto niyang makausap o siguro makipag-away sa kanya. And nakita ko na parang medyo agresibo yung niya, yung boses niya. Parang nagagalit siya, ganyan. So, may feelings ako na ang intention niya para makipag-usap sa lalaki is makipag-away, kumbaga. So, dahil sa isang babae. So, as we talk, so to make it short na lang, no, kasi marami kami mga bagay na pag-usapan, kinikwento niya, yung mga bakit ba nagkaganon, bakit ano bang nagawa niya, yun nga, sa trabaho na rin, parang ganon. So, medyo marami siyang mga hinanakit na binahagi. Well, nagbigay ako sa kanya ng payo, and actually yung payo pa niya hindi naman masyadong simplihan lang. And isa sa bagay na nagustuhan ko sa kanya is yung kung paano siya mag-take ng payo ng isang kaibigan. Eventually, nakinig siya sa akin, and then promise na yun ang gagawin niya. The only thing na ipinayo ko lang sa kanya is, even though sa times na yan na nasasaktan ka, merong galit na umaapaw sa puso mo, i-broaden mo yung pag-iisip, lawakin mo yung pag-iisip mo. Huwag mo idaan sa lahat ng bagay, huwag mo idaan sa galit, kasi hindi masolusyonan yan. In case na makausap mo yung lalaki, and if magagalit ka sa kanya, magbigay ka sa kanya ng mga salita na hindi niya nagugustuhan, may tendency na mag-away pa kayo, or may tendency na baka taasarin ka lang, no? Or baka siguro i-continue niya yung gagawin niya. Dahil nga, hindi maayos yung pakitungo sa isang tao. So, just simple thought, sabi ko sa kanya, huwag mo idaan sa galit. Si babae naman, lambingin mo siya. Kumbaga, kausapin mo siya na maayos, na bakit man niya ito nagawa, and then ano ba ang desisyon niya, yung plano niya. And nakapag-isip naman ng babae na mag-stay siya sa kanya, then move on sa pangyayari, kumbaga. Mag-start ka dyan. So, kumbaga, sinabi ko sa kanya, yung plan nyo is mag-stay ka dyan para sa babae. Para ang opportunity na darating is pwede nyo nang makuha yung mga anak nyo. Kasi nangyari kasi yung mga anak kasi nila na pa sa ibang tao, kumbaga. Ibang tao pa yung nag-alaga. So, yun. Hindi na lang natin yung ibang matters. But, pinayuhan ko siya na
kang wag kang masyadong aggressive sa lahat ng mga bagay. Pakita mo sa asawa mo na kahit na may pagkakamali siya, handa mo siyang tanggapin, handa mo siyang patawarin. And then, in case, kung makausap mong lalaki, yung mali lang kasi yung move niya doon, hindi niya nakakausap ng maayos yung lalaki, is dapat makipag-usap ka ng lalaki sa lalaki. Hindi yung magkipag-usap ka na parang parang basagulero or yung nasa palengke kumbaga. So, ayusin mo yung pakitungo mo. Diyan pala makikita na even though may pagkakamali man sila sa iyo, pinapakita mo na hindi ka nagpapadala sa emotions mo, sa feelings mo. So that's the same thought na gusto ko rin sana i-share sa ngayon, yung experience ko last. And just to make it clear lang sa lahat na hindi sa lahat ng bagay idaan natin sa galit. Hindi sa lahat ng mga may cases talaga na magagalit tayo. Oo, totoo yan. Kahit ako mismo, affected ako niyan. Isa din ako dyan kumbaga ganun, madaling mainis, madaling magalit. Pero kung hindi natin kasi i-broaden yung ating pag-iisip, hindi tayo kumbaga tumitingin sa ibang side na maaring magdulot ng magandang result, walang mangyayari. Mag-i-stay lang tayo sa daan na kung saan nagkaroon tayo ng galit, nagkaroon tayo ng puot sa isa't isa, sa kanyang side, hindi na natin mabigyan ng solusyon yung mga problems. Kaya at the end of that story na nag-usap kami, pasalamat ako sa kanya dahil nakinig siya, at least nakikita ko na willing siya na gawin mga payo na ibinigay ko sa kanya. So, pinayuhan ko siya na kung ang gusto ng babae is mag-stay dyan dahil separate na sila ng work, yung isang lalaki yan doon sa kabila. Sabi ko sa kanya, then go ahead, pwede kang mag-resign para mag-stay dyan para sa babae. Kasi yung babae hindi na siya maka-leave sa kanyang work dahil ka-start na niya. And actually, mas malaki yung kita ng babae compare naman sa lalaki. So, talagang sayang din naman kung mag-resign yung babae. So, binigyan ko siya ng idea. So, kung yan ang gusto ng babae, then supportahan mo. Huwag mo yung i-restrict. Kasi, syempre, iba naman din yung feelings niyang tao kung sa lahat ng mga sitwasyon, i-restrict mo siya. Then, if ganon, ikaw mag-adjust kasi ikaw yung nakakaisip na maayos. So, sabi ko sa kanya, pwede ka mag-file ng resignation para mag-stay na kayo dyan for good, para maalagaan mo yung mga anak mo. Kahanap kayo ng bahay para sa asawa mo, mahatid sundo mo siya. At the same time, pwede na kayong makasama bilang sa pamilya. So that's the end of the story. So hindi mo na siguro masyadong habaan pa. And I'm hoping that the point, yung gusto kong iparating lang is that huwag nating hayaan yung anger mag-arise palagi sa ating pamilya o sa ating buhay. And especially sa akin. So disclaimer lang, kasi kahit ako, affected din ako doon. Kasi ako din, madali din talaga akong magalit. Pero nung nakita ko yung sitwasyon niya, ay parang ako din pala, no? Naisip ko din na parang maayos yung pagbibigay ko ng payo sa isang tao. Pero ako din, isa din ako doon. Kumbaga, isa din ako sa anong magtawag nito, yung target ng point, kumbaga. So yun lang, mga friends, no, hoping na maintindihan natin sa lahat ng sitwasyon. Huwag natin i-roast lahat sa lahat ng bagay. Huwag natin palaging idaan sa marahas o sa galit ng ating mga labas natin yung ating galit sa lahat ng mga sitwasyon. So it's one of the 7 deadly sins, yung salitang anger, no? And if we cannot control anger, eventually the anger will control us. And it's critical na yun kung gano'n ang mangyari. Mahirap na kung hindi na natin makontrol yung ating sarili. At the end, tayo lang din ang affected.
Thank you and have a nice day.